Ikaw ba mahilig sa halo-halo, Denise? Oo, mahilig ako. Pero alam mo, ang gusto ko dati yung sa mga kapitbahay lang sa totoo eh. Kasi madaling lambingin. Kapitbahay? Yung mga, di ba dati uso sa village nyo yung may nagbebenta ng mga mais con yelo, yes. o halo-halo. Doon kasi parang, ate, palakihan naman yung hiwa sa leche flan. Ginagamit ko yung usually yung charms. Oo, ganun Okay. na nga. Meron ka bang ayaw sa sangkap sa halo-halo? Alam mo, honestly, yung beans. Apir. Beans. Ako rin. Pinapatanggal ko yung beans. Ironically, ang origins ng halo-halo is Japanese. Ano? Ito'y dala ng mga Japanese settlers noon, way back pa, before World War II pa. At nagsimula siya sa beans. In fact, ang tawag sa kanya ay, ngayon ang tawag sa kanya ay kikagori, no? Kikagori. Beans talaga ang pinagsimulan. So, tatlong klaseng beans na preserved in syrup at nilalagyan ng ice. But you have to remember, once upon a time, wala pang yelo sa Pilipinas. Okay. Kasi 1902 lang unang nagkaroon ng ice plant. So, mga mid-century, by the Americans, tayo unang nakatry ng yelo. Okay. So, kung meron tayong term na edamame, di ba? Ngayon, mameyagi, naguguluhan ako. Okay. Pero anyway, ang unang ang tawag dito niyan ay, beans na may iba-ibang sangkap at may ice. So, una, lalagyan nila ng papaya, etc. So, it's a dessert with Japanese origins. Pero alam mo ba, ang isa sa mga nagpasosyal talaga ng halo-halo, ngayon iba-iba ng antas was Manila Pen. Yung Manila Pen halo-halo is renowned all throughout the world. In fact, na-feature pa yan sa Time Magazine. Isa sa mga must-try na pagkain sa Pilipinas. Is it because of its size and price? Or Yes. is it because of its taste? Its size and price and taste kasi Manila Pen yung unang nag-serve, not in the usual tall glass, pero sa malaking bowl. Oo, okay. Ang alam ko lang kasi sumisikat din yon pag may mga pupuntang mga vloggers, pinapakita nila, or kahit yung mga nasa ibang bansa na nandun sa Manila Pen, nagugulat sila sa laki ng dessert. Oo.